And congratulations. Thank you. Salamat po. Thank you. And salamat sa pagpunta, guys. Thank you so much. Kailan mo na na steakhouse naman siya this time? Steakhouse ba yung dati? Yung before kasi, yung Cafe Claus, hindi siya steakhouse eh. Kasi gusto ko talaga na i-rebrand talaga yung Cafe Claus at gusto namin na maging steakhouse na. Kasi kapag cafe, nalilimitahan yung menu. So gusto namin siya maging full restaurant at nag-focus kami sa steakhouse, sa steak kasi I love steak. Yung mga business partners ko din, gusto rin nila ng steaks. My family loves steak, so we decided to i-front yung steak ngayon. We have classic and premium steaks. Paano mo pinili yung or kinumplete yung menu? And gaano mo siya katagal na complete? Well, may mga menu before sa Cafe Claus na inilagay pa rin, i-retain pa rin natin siya dito sa Dear Claus. Pero ngayon, dito ngayon sa Steakhouse and Restaurant, it's a fusion. Pinagsama-sama namin yung Filipino food. At pagkatapos meron din tayong Western food. And then talagang front ng house ng Dear Claus, yung steaks natin na galing pa ng Australia. So, proud kami sa steaks talaga namin because talagang yung quality ng steaks at saka yung lasa na gusto namin, nakuha namin. Yung alat, yung yung linamnam ng steaks. Talagang mabusising pinag-aralan ng mga chefs natin kasi marami na rin steakhouse ngayon dito sa Metro Manila, sa buong Pilipinas. So, gusto natin na maging kahit paano lumevel dun sa mga kilalang steakhouse dito sa Metro Manila. Sana! Anong joy ang pagiging nakukuha mo from being a restaurateur? Parang ganyan, isa sa mga joy na nakukuha namin sa pagbuo ng restaurant, yung masayang uuwi yung mga customers. Yun talaga yung pinaka the best na pakiramdam. And merong mga customers na bumabalik at binabalik-balikan ka. Hindi lang yung food, pati yung ambience. Pati syempre yung food talaga yung number one. At ang sarap sa pakiramdam na pagbalik nila kasama na nila yung pamilya nila, pagbalik nila kasama na nila yung mga kaibigan nila. At yun yung isa sa mga prize for me na sa pagbuo ng food business, yung marami ka napapasaya ng mga tao. And of course, yung mga customers nagiging kaibigan mo na rin. Ang sarap sa pakiramdam nun na hindi lang sila basta customers kasi parang sa kanila yung steakhouse na yung restaurant na pinupuntahan nila kasama yung kaibigan at mga mahal nila sa buhay. Parang naging second home nila. And yun yung goal namin na maging second home to Dear Claus. Kaya yung itsura niya talaga ni-retain namin yung homey feel. Para sa hindi nakakaalam, bakit nga ba Claus yun? Yeah. Kung bakit Claus? Kasi because of Santa Claus. Dear, kasi gusto pa rin namin talagang ma-retain yung mapangalagaan yung Christmas. I love Christmas. My whole family loves Christmas. Yung mga business partners ko, sila Miss April, sila Miss Pauline. Talagang gusto rin nila ng Pasko. So, yan ang isa sa mga talagang hindi namin aalisin yung feel ng Pasko. Kasi tayong mga Pinoy, we love Christmas. Parang kalahating taon tayo nagsa-celebrate ng Christmas from Vermont hanggang Feb pa nga parang Christmas pa din sa atin. So, Dito full year. Dito, one whole year Christmas. Ang dami niyong ginagawa ni April and Pauline. Meron din kayo pinoproduce ng movie. Yes po, pwede ba natin silang isama? Miss April, Miss Pauline, papakilala. Kitahan ko kayo na bisitahin nyo ang Dear Claus dito sa Timog Avenue branch namin. Para sa lahat ng mga nasa Balanga, Bataan, nasa Siargao, nasa Lipa, Batangas City, meron din po, and Pasig City. Meron din po tayong mga branches po dyan ng Dear Claus. And sana, bisitahin nyo po kami. Dalhin nyo yung families nyo, dalhin nyo po yung mga kaibigan nyo, mga mahal nyo sa buhay. This is a perfect place for you guys.